Naramdaman nga ni Shu na naglaho ang mga energy waves na nagmumula sa mga maestro level, kaya naman sinabi ng ating bida na mukhang dinala ni Duan mo ang mga ito sa Earth, at dahil nga dito ay hindi na umano nila kailangan pang itago ang kanilang mga cultivation, dahil wala naman na silang paggagamitan ng snake attack. Agad na ding tinawag ng ating bida ang lahat ng Imperial Dragon Guards at sinabi na lahat ay makinig sa kanyang utos, at ang utos nga ng ating bida ay magtungo sila sa Space Channel ngayon din. Agad namang lumipad ang mga Imperial Dragon Guards patungo ng Space Channel, at dito ay sinabi ng ating bida na bantayan nila ang space. Sinabi nga din ni Shu na hindi na umano nila pwedeng padaanin kahit isang sundalo ng Blackwing Army sa space na ito, para na din hindi na sila makapunta ng Earth, at masyado nga ang gulat ng mga sundalo ito matapos makita ang mga Stage 1 cultivator sa kanilang harapan. Sunod ay inutusan naman ng ating bida ang mga Wu-Wei Army para maghanda. Sinabi nga din niya na humanda sila at maghintay ng tamang pagkakataon para sumugod at umatake. Dito ay tinanong naman ni Xiaoyu kung sapat na daw ba ang sword rain ng ating bida, upang ubusin ang mga sundalo ng Blackwing Army dito sa The 10,000 Serpents Plain. O wika naman ng ating bida, at matapos nga daw nilang maubos ang mga sundalo ng Blackwing Army dito, ay makakabalik na sila ng Earth upang tulungan ang Dragnet and Snare sa pakikipaglaban. Samantala sa Earth naman ay hinahabol ng mga sundalo ng Blackwing Army si Zuan at Ye Xiao, kung saan ay tinamaan nga din ng pag-atake nila si Zuan na biglang napahinto, kaya naman muling naghanda ng pag-atake ang kalaban. Pero to the rescue naman si Ye Xiao kay Zuan bago pa tumama ang pag-atake ng kalaban, kung saan ay agad din niya itong nilapitan at tinanong kung kamusta ang sugat niya. Pero sinabi naman ni Zuan na galos lang umano ang natamo niya at ayos lang siya. Wala silang magagawang malubhang pinsala sa akin, naka-bronze armor ako, wika pa nga niya, sabay sabi na wala pa umano sa kalingkingan ng ating bida ang lakas ng mga kalaban, kaya peanuts lang daw ang mga ito. Pero sinabi naman ni Ye Xiao na kailangan nilang mas maging maingat, mas madami sila kaysa sa ating, wika pa nga niya, kaya naman daw kailangan nilang ilayo ang mga ito sa iba at isa-isahing patayin, sabay sabing lumipad pa sila ng mas malayo na agad namang sinang ayunan ni Zuan. Pero biglang ang nagulat si Ye Xiao matapos maramdaman ang isang malakas na energy wave, at nagmula nga ang energy wave na ito sa pag-atake na pumatay sa tatlong Stage 1 cultivator na humahabol sa kanila. Kung saan maging si Zuan ay masyado din ang gulat matapos makita si Nieting sa labanan, dito nga ay sinabi din ni Zuan na hindi pa lumalabas ang master ng mga kalaban, sabay tanong kung bakit nagtungo na siya dito. Pero bigla nga ding dumating si Zhu Jin, at sinabi na nangangati na daw ang kamay ni Nieting na pumatay. Bukod doon ay sinabi nga din daw ni Nieting na ang espada niya ay para protektahan ang buhay ng kanyang mga kasamahan. Kaya naman may aftershock pa itong si Zuan, muli nga ay sinabi ni Zhu Jin na konting advantage lang din daw ang magiging kapalit ng buhay nila, kung sakaling hihintayin pa nilang lumabas ang masters ng kalaban. Sinabi nga din niyang wala na din silang pinagkaiba sa Blackwing Army pag ginawa nila yun. Kaya minabuti na nilang magtungo dito upang hindi na din dumami pa ang mga namamatay na miyembro ng Dragnet and Snares. Tama ba ako, tanong pa nito kay Nieting, at kasabay nga ng pagsagot ng oo ni Nieting, ay ang pagdating umano ng mga bisita nila ayon kay Zhu Jin, na agad ay naglunsad ng pag-atake dahilan upang mapa-address ang dalawang maestro level na tauhan ni Duan mo, na nais sanang mag-sneak attack kay Nieting kanina. Sa pag-atras nga ng mga ito ay sinabi ng isa na mahihirapan silang labanan si Nieting at Zhu Jin, dahil nga daw sa isang attack type si Nieting habang si Zhu Jin naman ay isang defense type. At habang nakadepensa nga si Zhu Jin, ay iniisip nito na hindi ginagamit ni Nieting ang pagiging isang assassin niya ngayon, dahil sa malaki ang tiwala niya kay Zhu Jin na isang defense type o mayroong malakas na depensa. Ilang sandali pa ay sinabi ni Nieting na lumabas na siya. Hindi ba masyadong nakakahiya para sa isang Celestial Emperor, ang itago ang ulo at buntot gaya ng ginagawa mo, tanong pa ni Nieting, sabay sabi na andito na ang mga hinihintay niyang kalaban. At lumabas na si Duan Mu Huangqi na hindi umano inaasahang mayroong Master Cultivator dito sa Ancestral Land na tulad ni Nieting, ako si Duan Mu Huangqi, isang Celestial Emperor, at mukhang masyado kong minaliit ang mga bayani sa mundong ito, wika pa nga niya. Sunod ay sinabi nito na ang mga bayani umano ay pinapahalagaan ang mga kapwa nila bayani, sinabi nga din niya na hindi kailangang manatili ni Nieting sa mundong ito, sabay tanong kung nais ba sumali o sumama ni Nieting sa kanila. Pero may nasabi nga daw siyang mali, dahil hindi ka isang bayani, wika nga ni Nieting,
edi tignan na lang natin wika naman nito. At sa paghahanda nga ni Nieting ng kanyang pag-atake, ay nahirapan umano sila Yishaw na malar ang mga maestro palayo ng labanan. Pero tama nga lang din daw ang ginawa nila Yishaw, upang hindi na din madamay ang iba pang miyembro ng Dragnet and Snare sa kanilang labanan, sabay atake kila Duan Mo Huangqi. Agad namang sinabi ng dalawang maestro na tauhan ni Duan Mo na kailangan niyang mag-ingat, kung saan ay mabilis nga din nag-cast ng barrier ang mga ito upang harangan ang pag-atake ni Nieting. Matapos nga ng pag-atake ni Nieting ay agad namang ginamit ni Duan Mo ang kanyang abilidad, at sa pagtaas nga niya ng kanyang kamay ay mabilis na nagbago ang kulay ng kalangitan, kung saan ay nagkaroon din ng pagkulog at kidlat. Sunod nito ay lumabas ang isang malaking ahas mula sa kalangitan, at masyado nga ang gulat ni Nieting dito nang mabilis na sumugod sa kanya ang ahas. Maging si Yishaw at Zuan nga ay nagulat at sinabi na mapanganib umano ang aura na nagmumula sa ahas, pero itong si Zujin naman ay nakangiti lamang. Agad na ding ginamit ni Zujin ang kanyang abilidad, at dito ay sinabi niya na hindi nila kailangang magmadali, hayaan mong tulungan kita wika pa nga niya. Agad na ding pinadala ni Zujin ang tila bola ng enerhiya kay Nieting, at dito nga ay nagsimula silang gumawa ng combo attack, kung saan ang abilidad ni Zujin ay nagsisilbi ding depensa para kay Nieting. Samantala sa fortress naman ay napapalibutan na ng mga sundalo ng Blackwing Army ang mga Dragnet and Snares, at dito nga ay sinabi ng isa na hatiin nila ang kanilang grupo upang madepensahan ang magkabilaang panig ng pader. Pero may mga sundalo naman ng Blackwing Army na nakaakyat sa pader, at tinatanong nga ng mga ito kung puro mga mahihinang nilalang na lang daw ba ang nagbabantay dito. Agad na din silang sumugod gayunpaman ay hindi naman nagpatinag ang isang ito, at sinubukan nga niyang sanggahin ang kanilang pag-atake, pero naikutan naman siya ng isa at inatake nga niya ito sa ulo. Pero dahil nakasuot nga ito ng bronze armor ay nakaramdam lang naman siya ng hilo, hanggang sa masandal na lang din siya sa kanyang mga kasamahan na mabilis nagtungo sa kanya. Dito nga ay sinabi pa ng lalaking ito na hindi nila pwedeng hayaan na makontrol ng mga kalaban ang parte ng pader na ito, dahil kung mangyayari nga daw yun ay tiyak na maging ang kanilang base ay masusugod na. Muli nga ay sinabi ng lalaking ito na hindi siya papayag na mangyari yun, sabay tanong sa kanyang mga kasamahan kung papayag ba sila sa kanyang naiisip. At sumang-ayon nga din ang mga ito sa kanya, kaya naman ginamit nila ang kanilang buhay o life force upang mahigitan nila ang kasalukuyan nilang lakas, at tinatawag nga nila ang teknik na ito bilang bloodline burn. Agad na din silang sumugod sa mga kalaban, kung saan ay mabilis nilang nahihiwa at patay ang mga ito, at matapos na din ang unang pag-atake na kanilang ginawa. Sunod naman nilang ginamit ang mga talisman, at habang napapatanong nga ang mga ito sa kung ano daw ang mga nag-aapoy na bagay, ay biglaan namang nagkaroon ng sunod-sunod na pagsabog. Ilang sandali pa ay makikita na nga lang din natin ang lalaking ito, at habang nababalot nga siya ng apoy ay sinabi niya na magiging magkakaibigan ulit sila sa susunod na buhay. Sinabi nga din ito na isang karangalan ang makasama at makilala sila sa buhay niyang ito. Sunod ay lumundag nga ito pababa sa mga sundalo ng Blackwing Army, at kasabay nga ng kanyang pagbagsak ay ang isang malakas na pagsabog, na naging dahilan ng pagkamatay niya at ng iba pang mga sundalo ng Blackwing Army. Nagpatuloy nga ang pakikipaglaban nila sa hamak na mas maraming sundalo ng Blackwing Army, at kahit nga alam nila na maliit ang pag-asa nilang manalo, ay pinipili pa din nilang lumaban at mamatay na lang sa digmaan, kaysa naman lumuhad at tuluyang maging alipin ng mga mananakop. At dahil nga dito ay masyado ang paghihinagpis ni Yutang sa kanilang sitwasyon, kaya naman pilit siyang pinapakalma ni Mingyu. At ilang sandali pa nga ang nakalipas ay tinawagan nito ang Bronze Torrent, at sinabi na nakuha ng kalaban ang pang-88 na pader ng lungsod, sabay utos sa kanila na agad na magtungo sa lugar at bawiin ang pader, dahil mananalo umano sila sa digmaang ito. Natawa na lang naman si Zuan sa huling linya ng sinabi ni Yutang, sabay sabi na mananalo tayo sa labanang ito, kasabay ng kanilang paghahandang sumugod sa mga kalaban. Samantala sunod-sunod na pag-atake naman ang ginawa ng mga Stage 1 cultivator na ito mula sa Blackwing Army, kung saan ay sinabi nga ng isa na 3 umano sa mga inatake nila ang nakatakas. Pero sinabi naman ng isa na hindi na nila kailangang alalahanin yun, dahil madami naman daw silang mga sundalo na maaaring pumatay sa mga mahihinang nilalang dito sa Ancestral Land. Pero matapos nga nilang mapansin si Nolan K ay napapatanong ang mga ito kung bakit hindi siya tumakas. Tinatanong nga din ng isa sa mga ito kung sa tingin daw ba ni Nolan K ay kakayanin niyang labanan ang 7 Stage 1.
Pero sinabi lang naman ni Nolan Kay na tumigil na sila sa pagsasalita. Kung gusto niyong habulin ang mga kasamahan ko ay kailangan niyo munang dumaan sa aking bangkay, wika pa nga niya. Pero ang tanong nga daw ay kung mayroon ba silang sapat na abilidad upang patayin siya. Agad nga din siyang naglunsad ng pag-atake, kung saan ay tinamaan at napa-atras pa ang isa sa kanila. Ilang sandali nga lang din ay sinabi ng lalaking ito na nakakawili umano si Nolan Kay, sabay sabi na subukan mo naman ito at agad na siyang gumawa ng formation, kung saan ay mabilis na lumabas ang isang ahas at mabilis na sinugod si Nolan Kay. Matapos namang makita ng mga ito ang ahas, ay sinabi ng lalaki sa kanan na ang mga masuswerteng kasamahan nila ay na-promote na umano, kung saan ay nakatanggap na din sila ng balabal na tulad ng sa mga namatay na 12 assassins, sabay sabi na ngayon ay nagyayabang na sila at ginagamit ang abilidad na meron ng balabal, kaya naman daw hindi sila pwedeng magpatalo at kailangan din nilang maka-earn ng credit sa digmaang ito. Pero bigla nga silang nagulat nang gumamit si Nolan Kay ng talisman, kung saan matapos lumabas ang espiritu mula sa talisman, ay mabilis nilang hinati ang ahas na pinagyayabang nila. Agad na ding naglabas ng isa pang espiritu si Nolan Kay, at dito ay iniisip niya na gumana umano talaga ang surprise attack niyang ito. Naalala nga din niya nang ibigay ni Tandang Bailey ang mga talisman na ginawa niya sa kanila, kung saan ay sinabi din niya na gamit umano ang mga talisman na ito ay makakapag-summon sila ng B-rank masters na spirit, na pansamantala ay pwede nilang makatulong sa labanan. Dito nga ay sinabi din ni Tandang Bailey na gagamit din siya ng talisman upang pigilan ang leader ng mga A-rank na kalaban, sabay utos sa kanila na magpahabol nga daw sila at hanggat maaari ay paghiwa-hiwalayin nila ang mga kalaban, at siya na ang baalang magtungo sa kanila para tumulong. At ilang sandali nga lang din, ay makikita natin ang isang mabilis na lumilipad sa kaliwang bahagi ng likuran ni Nolan Kay, at matapos nga niya itong maramdaman ay tinanong niya kung naging maayos din ba ang pagpapahabol nila Zuan. Tama ka dyan, wika naman ni Tandang Bailey sabay labas sa kanyang mga flying sword, at mabilis nga din silang sumugod sa kalaban, kung saan ay agad din itong inatake ni Tandang Bailey. Habang si Nolan Kay naman ay pinaulanan ng poison arrow, pero mabilis nga itong hinaranggan ng espiritu mula sa talisman, kaya naman agad na sumugod ang ahas ng kalaban, at nagulat na nga lang si Nolan Kay nang matalo ng ahas ang nasummon niyang espiritu. Nanlaki na nga lang din ang mga mata ni Nolan Kay matapos makita ang ahas na hindi na niya nakaya pang iwasan, kaya naman agad siyang nagtamo ng pinsala. Dumating nga din ang mga nakabalabal na lalaking ito, kung saan ay sinasabi nilang masyado umanong mahihina ang mga kasamahan nila dahil hindi pa din nila napapatay ang kanilang kalaban. Pero sinabi naman ng mga lalaking nakabaluti sa likuran, na ang mga tulad umano nilang na-control at nawalan ng abilidad na lumipad nung una pa lang, ay walang karapatan na pagsalitaan sila. At dahil nga sa narinig ni Nolan Kay, ay naisip niya na nawalan na ng epekto ang abilidad na ginamit ni Negrito sa dalawang nakabalabal. Agad nga ding naglunsad ng surprise attack si Tandang Bailey sa kanila, pero hindi nga napuruhan ang mga ito. At dahil sa galit ay agad na sumugod ang isa at sinabing mayroon palang matandang maikli ang pasensya dito. Nakatanggap nga ng pag-atake si Tandang Bailey na naging dahilan ng kanyang pagbagsak, at dito ay naisip ni Nolan Kay na delikado ang sitwasyon nila, naisip nga din niya na malamang umano sa superpower ni Tandang Bailey ang kinukonsumo ng mga espiritu, kaya madali siyang nanghina. Agad na din siyang nagtungo kay Tandang Bailey upang depensahan ito mula sa mga ahas ng kanilang kalaban, pero nagmadali namang nagtungo si Zuan at Yishao sa kanila matapos makita ang kanilang sitwasyon, kung saan ay tinulungan at dinipensahan nga nila ang mga ito. Dito nga ay tinatanong ni Nolan Kay kung bakit bumalik sila kaagad at kung patay na ba ang mga kalaban na humahabol sa kanila. At sinabi nga ni Yishao na pinatay nila ni Yiting ang mga kaharap nila, pero ngayon ay kasalukuyan nilang kaharap ang Celestial Emperor ng Luniverse. Andito na si Yiting kaya mananalo tayo, wika nga nila Zuan, na mabilis sinugod ang isa sa mga nakabalabal na kalaban, kaya naman nang makita siya ni Negrito ay nasabi na lang niya na napakabangis umano ni Zuan, gayunpaman ay sigurado nga daw na hindi magtatagal ito dahil masyadong madami ang kalaban. Agad na ding napansin ni Zuan si Negrito at sinabi na, hindi ba at nais mong bumili ng sasakyan bago tayo magtungo sa digmaan na ito, pero pasensya ka na at mukhang hindi na kita matutulungang pumili. Pero hindi bali at sa susunod na buhay ay sisiguraduhin kung makakapili ako ng magandang sasakyan para sayo. Sinabi nga din ni Zuan na matapos umanong makita ni Negrito ang ating bida, ay sabihin niyang kinararangal siyang nakilala at naging kaibigan nito, kasabay ng paggamit niya sa kanyang life force upang pansamantala,
ay malagpasan niya ang limitasyon ng kanyang lakas. Agad nga din siyang sumigaw at sinabi na ang lahat ng andito ay basura, sabay tanong kung sino ang may lakas ng loob upang labanan siya, habang ang dugo ay patuloy na umaagos sa kanyang mga mata. Tama ka, wika naman nila, sabay sabi na gawin na nila ito ng magkasabay, at ginamit nga din ni Yeshao at Nolan K ang kanilang life force, kaya naman hindi din nagpadaig si Tandang Bailey at nag-Super Saiyan na nga ang mga ito. Samantala itong si Negrito naman ay napapatanong na lang sa kung anong sasakyan umano ang bibilin niya, napapatanong nga din siya sa kung bakit umano binabanggit ni Zuan ang mga ganong bagay sa pagkakataong ito. Kaya naman naiiyak na lang din ito, habang sinasabi na si Zuan ay naging A-rank nang dahil sa lungkot niya. Habang ang iba naman ay pag nakakaramdam ng galit at pag-aalala o kaya naman, ay sa takot nilang mamatay. Pero bigla itong nakarinig ng mahiwagang tinig na tinatanong kung nais ba niyang malaman ang kasagutan, sabay sabi na ang lahat ay nagbabago ng dahil sa mga nakikilalang kaibigan. At napagtanto nga niya na kaibigan ang kanyang cause o dahilan kung bakit nais niyang lumakas, tama kaibigan nga, wika pa nga ni Negrito. Habang iniisip na si Zuan ay nag-breakthrough nang dahil sa lungkot niya sa nangyari sa kanyang mga kaibigan, kaya naman daw bakit hindi niya gamitin ang kalungkutan at galit para makapag-breakthrough, sabay sabi na wala namang nagnanais na maging pabigat. At sa pag-ataking ito nga ni Zuan ay masyado ang gulat niya nang magkapira-piraso ang kanyang espada, habang ang mga kalaban naman nila ay masyado ang tawa at agad na naghanda ng pag-atake. Pero bigla nga silang nabalot ng kakaibang enerhiya. Kaya naman napapatanong na lang sila sa kung ano umano ang fluctuation ng superpower na ito. Agad na din nilang narinig ang tulang Heavenly Bird, kaya naman habang pabagsak ang kanilang mga kalaban, ay napapaisip ang mga ito sa kung ano ang nangyayari, napapatanong na nga lang din sila sa kung bakit umano alam ng mga tao dito ang tula ng dating hari. Tinatanong nga din nila kung anong teknik daw kaya ang ginamit sa kanila, at kung bakit umano parang kaparehas ito ng kapangyarihan ng Lo, na nilagay ng dating hari sa royal capital upang hindi makalipad ang mga tao sa lugar na yon. Ilang sandali pa ay tila nakakita nga si Negrito ng libu-libong lumilipad na ibon sa isang kabundukan, at napapatanong na lang siya kung ang tulang ito daw ba ang bago niyang teknik. Itong si Zuan naman ay kasalukuyan pang lumuluhan ng dugo, pero masyado nga ang tuwa nito nang malaman na nag-breakthrough si Negrito, gayunpaman ay mas gusto pa rin daw niya ang Old MacDonald's na teknik niya. Agad namang sinabi ni Negrito na oras na umano upang pabagsakin ang lahat ng lumilipad na kalaban, pero matapos niyang mag-umpisa sa pagbigkas ng tula, ay biglang nakaramdam ito ng matinding sakit sa kanyang dibdib. Gayunpaman ay pinilit pa din naman niyang bigkasan ang tula, habang iniisip na ang pangalawang parte umano ng tula ay nakakatakot kaysa sa unang parte, dahil bawat salita ay kumukonsumo ng mataas na superpower. Ilang sandali nga lang ay nagbagsakan na ang mga kalaban at nawala nga ang abilidad nilang makalipad, kaya naman nagpasalamat sa kanya si Zuan dahil nagkaroon daw sila ng isa pang pagkakataon, at habang pasugad nga ang mga ito, ay sinabi ni Yeshao na sila na ang bahala sa mga kalaban ngayon. Agad ngang naglunsad ng pag-atake si Zuan patungo sa isang nakabalabal, pero natawa nga ito matapos silang makalapit at agad na ginamit ang kanyang ahas upang paluputan sila. Maging sila Yeshao nga ay hindi din makaporma sa mga kaharap nila, at ilang sandali nga lang ang nakalipas, ay agad silang napalibutan ng mga ito kung saan ay sinabi pa ng isa na malakas umano ang loob nilang bumaba, at lumaban kahit paapat lang sila. Dito nga ay sinabi din ng kalaban na kanina ay puwersahan nilang pinataas ang kanilang kapangyarihan, pero dahil nga daw sa tagal ng kanilang naging laban ay siguradong hirap na din silang tumayo ngayon, mga desperado kayo, wika pa nga kila Zuan. Pero muli nga ay ginamit ni Zuan ang kanyang life force, at sinabi na tumigil na sila sa pagsasalita. Sinabi nga din ito na hanggang ngayon ay wala pang nakakaalam sa kung sino ang mananalo sa digmaang ito. Nakita naman ni Zhao ang sitwasyon nila Zuan, kaya naman agad nitong tinanong ang kanyang mga kasamahan kung sino ang may nais na sumama sa kanya upang iligtas sila Zuan. At lahat nga ng mga ito ay nais sumama at sumugod upang sagipin sila Zuan, pero biglang may sumigaw at sinabi na teka lang, tignan nyo yun. At masyado nga ang gulat ng mga ito kung saan ay nanlalaki pa ang kanilang mga mata, habang napapatanong sa kung ano umano ang nangyayari sa Space Channel o Portal.